Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Okay lang sana kung pakwan ito ni Lucy. Kahit maliit, okay. Mas masarap yun. Diba? Hahanap-hanapin talaga. Naiisip mo ba ang naiisip ko, tol? Naiisip ko rin. Alam ko na yan. O akala ko ba mangunguha kayo ng gagamba? Bakit may sako kayong dala? Kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa, susuklian ka ng kabutihan. Kung ano ang iyong ibinato, ay siya ring babalik sa iyo tulad ng nangyari sa karanasan ng aking pinsan at ng kanyang kaibigan. Mapagpalang araw sa inyo. Ako pala si Tikboy at may ibabahagi akong kwento. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta. Karanasan ito ng aking pinsan at ng kaibigan niya noong mga panahong nasa high school pa lang sila. Itago na lang natin ang aking pinsan na si Boboy at ang kaibigan niya naman na si Melvin. Dekada 90 kung kailan second year high school sila ng mga panahong ito, pinahinto sa pag-aaral si Boboy ng kanyang mga magulang buhat ng puro palakol ang grado. Araw-araw pumapasok, humihingi ng baon pera ngunit sa bilyaran pala ang punta. Mas madalas pa ang pagbubulakbol kesa sa mag-aral. Kaya nang malaman ng mga magulang ay galit na galit ang mga ito sa kanya. Sabi ng mga guro, hirap silang mag-adjust kay Boboy dahil palagi itong wala sa klase. Pero ginawa umano nila ang lahat upang hindi bumagsak ang binata sa pamamagitan ng paghila ng grado hanggang palakol. Halos lahat maliban sa araling panlipunan, puro pula talaga, kaya hayon. Pinahinto na lang muna ng mga magulang at pinatulong sa pag-uuma. Sa bukid siya pinatira noon dahil meron silang taniman na mais doon. Ilalarawan ko lang muna. Yung umapo nila ay malalayo ang agwat ng mga kapitbahay. At siguro mga 4 na pamilya lang ang naninirahan doon na medyo malapit sa kanila. Doon niya nakilala ang kanyang naging matalik na kaibigang si Melvin na pinahinto rin ng mga magulang dahil sa kaparehong kaso. Pagbubulakbol ang alam imbis na mag-aral kaya bagsak ang mga grado. Magkapitbahay lang sila pero ang kapitbahay na tawag doon ay malalayo kasi nga bukid ang lugar doon. Ang makikita mo sa paligid, malalawak na maisan at mga punong kahoy. Yung tinutuluyan nila Melvin doon at ng tatay niya ay kubo na maliit. Ganon din kay Boboy at sa kanyang itay. So hayon na nga, naging matalik sila na magkaibigan. Araw-araw silang magkasama kapag walang trabaho. Wala silang ibang mapagkalibangan doon kundi ang magpunta sa maisan o di kaya'y sa kakahuyan upang manghuli ng ibon. Kung minsan naman, magnakaw ng mga bunga ng mangga na tanim ng iba. Doon magaling ang dalawa, hindi sa pag-aaral. Medyo may pagkamagnanakaw din kasi ang dalawa ng mga prutas at kung minsan kapag may maligaw na manok wala ring takas. Palagi silang may mga tirador at itak na dala nun dahil hindi maiiwasan sa bukid na may mga makamandag na ahas na bigla na lang susulpot sa harap. Kaya dapat alerto din talaga dahil mahirap na kapag makagat ka. Minsan isang araw nun, nagkasundo ang dalawa na magpunta sa sapa para tignan kung ano ang pwede nilang gawin doon. Tara boy, baka may isda, manghuli na lang tayo. Sige, tara. Agad na nagtungo ang dalawa. Habang binabaybay nila ang daan patungo roon, maya-maya ay may namataan silang isang dalaga sa unahan na naglalakad at may mga bitbit na gulay. Nagmamadali na ang dalawa kasi unang pagkakataon na
makakita sila ng magandang dalaga sa bukid kaya dali-dali sila para makalapit. Pagdating sa unahan, nakita nilang meron palang bagong naninirahan doon dahil may maliit na kubo at doon nakatira ang dalaga kasama ang lolo at lola nito. Masayang masaya sila noon kasi paunahan daw sila Sir Alex kung kanino magkakagusto yung dalaga. Magmula noon kapag walang gagawin o walang trabaho, madalas na magtungo ang dalawa sa malaking sapa. Hindi lang pakay ang pangingisda kundi makita ang magandang dilag. Ang bahagi ng lugar na yon ay may mga kabahayan na sa unahan at may mga tindahan din na maliliit. So ayun na nga. Pagkalipas lang ng ilang araw noon ay nakilala nila ang babae at ang pangalan nito ay si Lucy. Nagtitinda rin sila noon ng mga sangkap sa pagluluto sa tabi ng kalsada. Kaya nakahanap ang dalawa ng pagkakataon para makilala ang babae. May sakahan sila Lucy. Ang kasama niya sa bahay ang lolo at lola niya lang. Wala ang mga magulang dahil nagtatrabaho sa malayo. Ang lolo ng dalaga ay may taniman na gulay at yung pakwan na prutas na malapit ng maani nung panahon na yon. Isang pagkakataon, nakita ni Buboy at Melvin na ang lolo ni Lucy ay may dalang isang pakwan. Pagkatapos ay tinesting ito kung pwede na. Kulang pa ng ilang araw pero pwedeng-pwede na pong kainin. Upang may dahilan itong dalawang magkaibigan na ito, bumili sila ng pakwan kina Lucy. Pagdating doon, binigyan daw sila ng isa at maliit pa kaya nasabi ng mga ito na kuripot naman pala itong lolo ng dalaga gayong may mga taniman naman ng pakwan. Akala kasi ng dalawa, sa halagang 20 pesos ay dadagdagan yun kasi nga may taniman naman. Pero isa lang ang binigay kaya itong si Melvin ay panay reklamo habang naglalakad pa uwi. Kuripot talaga yung lolo nung Lucia. Inis na inis ako. Sayang yung tigsasampu natin. Binili na lang sana natin ng pagkain at saka soft drinks. Ikaw kasi gusto mo makita si Lucy. Ayun tuloy, dali ang 20 natin. Yung 20 daw noon, makakabili ka na ng pagkain at soft drinks na malaki kaya panay reklamo itong dalawa. Pagdating sa kubo, agad nilang kinain ang pakwan. Pabirong sabi ni Melvin, okay lang sana kung pakwan ito ni Lucy. Kahit maliit, okay. Mas masarap yun. Diba? Hahanap-hanapin talaga. Ikaw ha, iba na talaga yung nasa utak mo. Ikaw din naman eh. Seryoso, lugi talaga tayo dito tol. Maliit talaga na pakwan to eh. Kulang pa nga. Nang paubos na ang pagkain, nagtinginan ang dalawa habang nakangiti sa isa't isa. Saad ni Melvin, naiisip mo ba ang naiisip ko tol? Naiisip ko rin. Alam ko na yan. Ano? Go tayo? Sige, sige. Masayang masaya ang dalawa kasi may binabalak silang gawin. Sa mga sumunod na araw noon, tamang-tama sobrang tamis na ng pakwan. Sabi pa ni Boboy, ang talino mo talaga Melvin kaya bilib ako sa'yo. Nag-apir-apir pa ang dalawa at tuwang-tuwa sa kanilang binabalak na gawin. So ayun na nga, dumating na ang araw na pinagkasunduan nila. Pagsapit ng gabi noon, nagpaalam ang dalawa sa kanilang tatay na mangunguha ng gagamba. Uy, magbutas kayo baka matuklaw kayo ng ahas diyan. Oo papa, sagot ng mga ito. O akala ko ba mangunguha kayo ng gagamba? Bakit may sako kayong dala? Ito po ba? Wala po yan pa. May paglalagyan lang si Melvin yan. Wala silang dalang sulunon kaya nagtaka naman ulit ang kanilang tatay. Hoy Buboy, magdala kayo ng pang-ilaw. Meron naman po pa, mamaya na namin sindihan. O sige, mag-iingat kayo dyan. Agad nang umalis at naglakad ang dalawa patungo sa direksyon ng taniman nila Lucy. Hindi lubos akala ng tatay na magnanakaw pala ang dalawa ng pakwan. Pagdating sa taniman ay pinili pa talaga nila yung malalaki
at pinuno yung dala nilang sako. Na ayon pa kay Boboy, parang may-ari lang daw sila na malayang namimitas. Malawak daw yung pakwan na taniman, mga 1 hektarya, kaya hindi naman daw makakalugi yun sa lolo ni Lucy ang ginawa nilang pagnanakaw. At yun na nga po, nang mapuno na ang sako ay dali-dali nang umalis ang dalawa. Nahirapan pa kasi sobrang bigat daw. Sabi pa ni Melvin, mabuti raw yung ginawa nila kasi kuripot ang matanda. Baliktad na ang nasa isipan kasi nga ayaw mag-aral. Pagdating sa kubo nila Boboy, agad nilang kinain yung pakwan. Ang tatay naman, imbis na kakain na kasi isa lang ang nakita niyang pakwan nun. Buong akala kasi nito isa lang. Ngunit nang makita niya sa ilalim ng mesa na puno pa ng pakwan yung sako, pinagalitan ang dalawa. Umiral na naman itong makakating kamay ninyo ah. Nagnakaw kayo? Ikaw Buboy, kahit saan talaga wala kang kadala-dala ha. Pareho kayo nitong kaibigan mong si Melvin, oh. Puro bagsak ang grado. Hindi po pa, binigay lang po ito sa amin. Hindi po kami nagnakaw. Binigay? Ganyan kadami binigay? Naku Boboy, wag mo bilugin ang ulo ko. Saan nyo ninakaw yan? Doon po sa unahan. Nakita lang po namin ito sa tabi ng daan kaya dinala na lang po namin. Parang iniwan po kasi wala naman pong kumuha, dinala na lang po namin. Pag nanakaw pa rin yung ginawa nyo ha. Isuli nyo yan kung saan nyo kinuha. Pero pa, tikman nyo po muna pa, matamis naman po ito eh. Matamis-tamis ka dyan kung sipain kita eh. Akin na nga yung isa, tikman ko. Oh. Aba, matamis nga no? O diba sabi ko sa iyo pa? Pero ninakaw nyo ito ha. Huwag nyo nang ulitin ito, sigurado may ganti itong mga siraulo kayo. Opo pa. Iniwan kasi ng may-ari. Di namin alam kung sino kaya yun. Panay sermon ang tatay ni Boboy habang kumakain din naman. Nahalatang sarap na sarap din. Nangako naman ang magkaibigan na hindi na nila uulitin ang ginawa kasi nakakahiya yun kapag ka mahuli. Kinabukasan pa ng hapon nila naubos ang lahat ng ninakaw na pakwan. Yung iba, dinala ni Melvin sa kanila para ipatikim din sa kanyang tatay. Magmula noon Sir Alex, meron umanong bumibisita sa kanila na malaking ibon tuwing gabi. Mga 9:00 hanggang 12:00 ng hating gabi o minsan, umabot pa ng madaling araw. Sa umpisa, wala itong tinig at tanging pagaspas lang ng pakpak ang nauulinigan nila parate. Ngunit ang hindi nila alam, aswang na pala ang dumadalaw sa kanila. Makalipas ang ilang araw kung kailan naani na yung mga taniman na pakwan nila Lucy, nagpasya ang dalawa na magtungo sa sapa upang mamingwit ng isda at para masilayan ang magandang dalaga. Sa pagkakataong ito, meron na talaga silang dalang mga bingwit na yari sa kawayan upang hindi mapaghihinalaan. Nang dumaan sila sa tapat ng bahay ng dalaga, tiyempong nandoon ang mag-asawang lolo at lola ni Lucy na titig daw sa kanila. Ang tao nga naman kapag may ginawang hindi maganda sa kapwa, malalaman mo agad sa reaksyon pa lang. Parang nahiya umano sila kasi tila nakatunog ang lolo at lola ni Lucy sa ginawa nilang pagnanakaw kung kaya nagmamadali ang mga ito na nagtungo sa sapa. Pagdating doon, pangiti-ngiti ang dalawa at nag-usap. Paktay tayo boy. Mukhang natunugan ang ginawa natin ah. Ungay, nakakahiya. Titig na titig yung lola ni Lucy, parang sinasabi ng mata niya, magnanakaw ka Buboy. Anong ka? Ikaw tong nagyayaya sa akin eh. Sumunod lang ako sa'yo. Pero hayaan na natin, wala yun. Kung ano-ano kasi iniisip natin eh. Oo nga naman, ikaw yung ano dyan eh, balisa. Makalipas ang ilang minuto, agad din naman silang bumalik dahil malakas ang agos ng tubig. Walang isda dahil naanod. Nakasalubong nila si Lucy sa daan kasama ang lola nito at maayos naman daw ang sambitan nila. Pero ang lola mukhang naiinis daw sa kanila.
Dumiretso na ang dalawa. Pagdaan naman nila sa tapat ng bahay ng dalaga, nandoon yung lolo nito na nakatayo sa gilid ng daanan. "Magandang hapon po." "Magandang hapon din sa inyo mga utoy. May nahuli ba kayong isda?" Wala po lolo eh. Malakas ang agos ng tubig." "Naanod siguro mga isda. Alam ko, malakas ulan kagabi sa bukid." "Mabuti na lang tapos na ang anihan namin." "Nga pala mga utoy, may magnanakaw pala rito, no?" "Ha? Hindi po namin alam, lolo. Di ba, Buboy?" Pautal-utal na sagot ni Melvin. Matapos nun, nagpaalam na ang dalawa at nagmamadaling umalis. Yun bang alam mong ikaw ang magnanakaw at ikaw ang pinatatamaan ng matanda? Pagdating sa unahan, grabe kabog ng dibdib ko, Buboy. Ako rin naman eh. Akala ko talaga mahuhuli na tayo. Napansin daw ng dalawa nung kinakausap sila ng lolo ni Lucy. Bago umano ito nagtanong sa kanila, parang inaamoy-amoy daw sila. Tapos kinagat ang labi na parang galit at gustong manakit. Kaya simula nun, hindi muna bumalik ang magkaibigan sa sapa. Papahingahin daw muna nila ang mainit na panahon nang sa gayon ay makalimutan ang kahapon at kusang maghilom ang mga sugat ng lolo at lola ni Lucy dahil sa kanilang ginawa. Isang araw, may lakad ang tatay ni Melvin kaya mag-isa lang siya sa kanilang kubo. At dahil wala itong makakasama sa pagtulog sa gabi, nang matapos niya ang kanyang gawain ay agad siyang nagtungo sa kubo nila Boboy nang dapit hapon. Doon daw siya matutulog upang mayroong makasama. Tiyempo ring may pupuntahan ang tatay ni Buboy kaya ito umalis. At bukas pa ang balik kaya silang dalawa ang naiwan sa kubo nun. Pagsapit ng gabi, wala silang tanglaw dahil naubos ang gaas sa lampara. Sakto lamang na natapos sila maghapunan. Dalawa ang kubo nila Buboy. Yung isa, doon sila kumakain at yung isa naman ay tinutulugan. Bale, separate siya, Sir Alex. Tuwing gabi, matapos makakain ay doon sila tumatambay sa kubo sa labas. Saka lamang papasok sa loob kapag dalawin na ng antok. So heto na nga. Habang tumatambay ang dalawa doon, maya-maya ay may narinig silang pagaspas ng pakpak na parang sobrang laki daw. Dahil yung hangin, naramdaman talaga nila ito. Lumabas ang dalawa sa kubo para tignan. Subalit wala silang makita dahil hindi sapat ang liwanag ng buwan na makita ang lumilipad sa ibabaw lalo pat mapuno rin ang palibot. Nang ilang sandali pa, bigla na lamang kumaripas ng takbo itong si Buboy papasok ng kanilang kwarto sa kubo. Takang-taka naman si Melvin at dala na rin ng reaksyon ni Buboy ay napakaripas na rin ito ng takbo papasok. Inis na wika nito. "Nananakot ka naman eh. Ano ka ba?" "Anong nananakot? Hindi mo ba nakita yon? Isarado mo ang pinto dali." "Bakit Buboy? Ano nakita mo?" "Hindi mo ba napansin may nakayakap sa puno ng papaya?" "Anong nakayakap?" "Aswang Melvin." "Ha? Sigurado ka?" "Oo, nakita ko talaga eh. Nakatitig pa nga sa ating dalawa." "Tignan ko nga." "Hoy, wag na. Dito na lang tayo. Baka hindi ka na makabalik." "Hindi, tignan ko lang saglit." "Bahala ka sa buhay mo, Melvin. Kapag ikaw kinain dyan, wala ka na." Lalabas na sana itong si Melvin. Ngunit pagkahawak pa lang niya sa pintuan, halos lisanin sila ng kanilang kaluluwa dahil bigla na lang bumagsak sa bubong ang aswang habang humuhuni ng galit na galit at parang gustong wasakin ang kubo. Mabuti na lang yero ang bubong kung hindi. Diretso talaga sa kanila sa loob ang aswang nung bumagsak ito sa ibabaw. Sa labis na takot ng dalawa, nagtago ang mga ito sa ilalim ng kama at nagyakapan doon habang sambit ng mga katagang "Diyos ko, maawa ka, tulungan niyo kami." Ang aswang naman, matagal pa bago lumisan.
Ilang beses itong nagpaikot-ikot sa kubo tapos tinatadyakan daw ang dingding. Babalik sa bubong, lulundag sa baba tapos kakalmutin yung dingding. Sabi pa ng dalawa, kung may sakit daw sila sa puso kanina pa namatay. Nakahinga ng maayos ang dalawa nang sa wakas ay lumisa ng aswang. Siguro naawa sa kanila kasi wala silang tigil sa kakaiyak nun at narinig na lamang nila na parang may tumatawa raw habang papalayo. Nakatulog naman sila pero malapit ng mag-umaga. Tapos yung kanilang mga hitsura, kamukha na sa asong naglaro sa alikabukan. Sinabi nila ang nangyari sa tatay kinabukasan. Sagot nito, baka may binirong tiktik na dumaan. Sumagot naman ang dalawa na sinabi nilang wala, basta bigla na lang daw dumating dun at hinamok sila. Pasalamat na lang ang dalawa dahil agad silang nakapagtago. Saad ng tatay, unang beses umano mangyari na may inaswang sa bukid, hinamok at sila pa talaga. Matapos nun, hindi na nagpapaiwan ang dalawa na sila-sila lang sa bukid kapag wala ang mga magulang. Wala silang ideya nun kung sino ang aswang na gumawa kasi nga walang napapabalitaan na may aswang sa bukid. Minsan isang hapon, noong dumaan ang dalawa sa bahay nila Lucy papunta ng Sapa, nakatingin daw sa kanila ang dalawang matanda na nakangiti pa kaya gumanti rin sila ng matamis na ngiti. Pagtapat ng dalawa sa mga ito, ang sabi ng lolo, "O mga otoy, uulit pa ba kayo?" Hindi nakasagot ang dalawa. Maliban sa takot ay nahiya rin ng sobra ang mga ito, lalo pat nandudoon din ang dalaga. Parang matutunaw daw sila sa sobrang kahihiyan. Dahil sa sinabi ng lola kasi alam pala ng mga ito na sila ang magnanakaw ng pakwan. Sabi ni Boboy, nakarma sila. Hindi nila alam. Pamilyang aswang pala ang kanilang pinagnakawan. Maraming salamat Sir Alex kung maibahagi niyo ulit itong aking kwento. Lubos na gumagalang. Ako si Tikboy ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Cheng's Channel nag-rejoin. Maraming salamat po. 13 months member na. Kay Kabang Lead Vlogs Official, ayan, thank you sa pag-join ma'am. Kay Story Hike Subtotski, 33 months member na. Kay Jaber Amindato, bagong join din, thank you sir. Kay Luis Elmido na 23 months member na. Mr. L na 1 month member na rin, no? Kay Jeffrey Bunyad, 22 months member na. Al Fernando, 3 months. Kay Rose Kim na 14 months member na. Rancid Horror Stories 4 months. Kay Mike na 30 months member na, no? Susana Dorn, ayan, 4 months. Kay Samantha Cruz na 4 months member na. Rosary Jayarante 6 months. Kay Esmeralda Jucares na 11 months member na. Jonisdel Alviola 24. Kay Jim Similia na 28 months member. Last but not the least kay Madam Christine Olzon, 48 months member na, no? Ayun, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating munting programa mga kaibigan. Ulit, taos puso po akong nagpapasalamat. At syempre sa mga commentators natin, babatiin natin sila mga kaibigan. Unang-una kay German Evangelista, kay Maugdang Rubilyar, Christy Harm ng Germany, kay Palakang Kokak, kay Linet Riparado pala, kay Josephine Dunesco, kay Hazel Fiesta Rexy Abergas, kay Arlene Cools Besa, kay So Mendoza, kay Sham Shilove, kay Jonathan Barba pala, no? Kay German Marasigan, kay Jed Sierra, no? Ayan, Lion King of the Jungle daw, kay Heidi Gregorio, kay Jen Liam, kay Marites Guevara, last but not the least, kay Princess Joy 684.
44. Ayan, maganda daw yung mga kwento natin. Thank you po. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.